O kaya minsan, pinandidirihan. Pero dapat alam mo na may uri ng bulate na malaki raw ang pakinabang sa atin. Kaya ang ilan imbis na lumayan, pinaparami pa para alagaan at pwede rin pagkakitaan. Ay, oo nga. Yan ang kwentong inalam ni Cedric Castillo. Ang mga alaga ni Michael, tahimik pero kumpulan, masisipag pero iniiwasan. Ang pinararami niya sa kanyang taniman, mga bulate. Prince of Worms ng Bae, Laguna ang bansag kay Michael. Sadya niya kasing inaalagaan ang mga bulate na African Nightcrawler. Actually, meron kaming mga worm bed na may sizes na 5 meters to 7 meters. Actually, laman yan, ititimbang na ng mga 15 kilograms. Vermiculture ang tawag sa pagpaparami ng mga bulate. Tumutulong daw ito para ma-decompose ang mga nabubulok na pagkain. Dapat alam mo na ang vermicast o dumi nito may phosphorus at potassium na mainam na pampataba ng lupa. Sa pagpaparami ng mga bulate, kailangan mo nang gumawa ng worm bed na yari sa plastik o kahoy at nakalatag sa lupa. Pwede rin gumamit ng mga bagay sa bahay gaya ng palanggana at timba. Pag sinabi natin pagpaparami ng bulate, madali lang naman yung setup. So maglalagay ka lang ng worm bed. Ito po yung mga breeder size na mga worms. No? Ito yung mga nanay. No? At kitang-kita na yung mga embossed part niya, yun yung mga eggs. Ito naman kabila, ito yung mga juvenile natin. May tamang dami rin ang paglalagay ng bulate sa worm bed. Ang ating stocking density o paglalagay ng bulate sa 1 square meter, 1 square meter ay 1 kilong bulate lang. Sensitibo ang mga bulate sa temperatura, kondisyon at dami ng tubig sa lupa. Kaya hinahalukay ni Michael ang kanyang mga worm bed 1 beses sa loob ng 1 linggo. Actually, number 1, kaya kinakailangan nating halukayin itong lupa or i-aerate para number 1, makita natin yung mga pest, predatory insect na naandyan, katulad nitong kamaruyan. Kinakain kasi ng kamaru ang mga bulate. And at the same time, tinitingnan natin yung mga sizes ng ating bulate. Makikita natin kung itong ating worm bed ay basang-basa o kaya tuyong-tuyo. Ito namang isa ay top dweller, sa ibabaw lang sila ng lupa. Nabubuhay at ang kanilang kinakain ay organic matters. Ang African Nightcrawlers, mabilis din daw dumami. Kaya bukod sa mga dumi nito o vermicast, na ibebenta rin niya ang mismong mga bulate sa mga gustong magparami nito sa bakuran. Ang bentahan ng per kilo ng mga bulate ay 350 pesos dito sa aming lugar. Vermicast naman dito sa aming lugar ay nabibili ng 8 pesos per kilo. Ang magsasakang si Johnny kumukuha ng vermicast kay Michael. Unang-una, nalesen ko yung paggamit ng inorganic fertilizer. Then yung yield, yung ani, mas marami. Ito rin ang pataba ni Michael sa kanyang mga tanim na vanilla at suha. Kung gagamit tayo ng vermicast at saka vermity sa ating mga gulay, syempre yung feeling na ito ay safe, yung ating pagkain. Meron tayong care sa ating kapwa, and then may care tayo sa ating environment. Nakakakilabot man sa iba ang mga alaga ni Michael, pero nakatutulong ito para maging natural at chemical-free ang pataba sa lupa. Ako si Cedric Castillo at yan ang kwentong dapat alam mo.